Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Brunei Royal Family ay tinuturing na isa sa pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Si Sultan Hassan Al Bolkiah ang siyang namumuno sa bansang ito nang nasa mahigit 5 dekada na. Subalit sa kabila ng kanilang karangyaan at konserbatibong pamumuhay, hindi pa rin maiiwasan ang magkakaroon nila ng kanilang mga itinatagong lihim. Mga lihim na hindi nila inilalabas dahil maaaring makasira ito hindi na lamang sa kanilang pamilya kundi sa buong bansa. Gaya na lamang ng lihim ng nakababatang kapatid ni Sultan Hassan Al Bolkiah na si Prince Jeffrey Bolkiah, na kilalang babaero at playboy. Maraming mga babae ang dumaan sa kanyang buhay na higit pa sa kung ilan lamang ang maaari nitong pakasalan na naaayon sa kanilang relihiyon. Bukod sa kanyang mga kalahi, mga puti, nabighani din ang prinsipe sa ganda ng mga Pinay nang hindi lamang isang beses kundi dalawa. 2 beses nagpakasal ang prinsipeng ito sa Pinay at nagkaroon pa ng mga anak. Ang Brunei ay maliit lamang na bansa sa Southeast Asia na ang populasyon ay halos nasa 250 milyon lamang. Pero sa kabila ng pagiging maliit lamang ng bansang ito, kilalang mayaman ito pagdating sa langis at gas. Ang kanilang sultan na si Hassan Al Bolkiah ay may tinatayang yaman na umaabot sa $30 billion lang naman. Subalit sa video na ito ay ating pag-uusapan ng kanyang mas nakababatang kapatid na si Jeffrey Bolkiah at ang kanyang mga asawa na kilala ding bilyonaryo sa kanilang bansa. Kilala si Prince Jeffrey sa kanyang mga nakakalulang pagwaldas ng pera pagdating sa klase ng kanyang pamumuhay na kahit ata sinong babae talaga namang suswertehin kung siya ang mapapangasawa. Nagmamay-ari si Jeffrey ng isang private Boeing 747 at may koleksyon ng napakaraming mga mamahaling sasakyan na sa mga araw na ito maaaring nasa humigit kumulang 2,000 na ang kanyang mga koleksyon. Nagmamay-ari din siya ng real estate sa iba't ibang bahagi ng mundo gaya na lamang sa Paris, Los Angeles sa California at sa London. Subalit noong mga dekada 90 ay nakaranas ng skandalo ang prinsipe na hindi nito malilimutan sa kanyang buhay. Noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang finance minister ng Brunei, pinagmulta si Jeffrey ng nasa $14.8 billion na naging dahilan kaya ibinenta nito ang malaking bahagi ng kanyang ari-arian at napilitan siyang umalis sa kanilang bansa. Pero ilang taon lamang lumipas, ang kanyang nakatatandang kapatid at kasalukuyang sultan ng Brunei ay hinayaan siyang makabalik na sa kanilang bansa. Pero bukod sa iskandalo na ito, mas pinag-usapan ng prinsipe dahil sa pagiging babaero nito. Marahil ay hindi karangyaan at kayamanan ng mas nakapagpapasaya sa kanya kundi ang pagkakaroon ng maraming babae. Nagkaroon ng 5 asawa ang prinsipeng ito at 4 sa mga ito ay dinevorce na niya. Sa ngayon ay may 18 na siyang anak sa mga babaeng ito na nasa iba't ibang mga lugar. Unang ikinasal si Jeffrey noong siya ay bata pa lamang subalit hindi ito naging masaya dahil tila mas hinahanap ni Jeffrey ang mga nagagandahang dilag mula sa ibang bansa. Naging asawa ni Jeffrey ang isang New Zealand model na si Claire Kelly pero hindi din ito nagtagal. Muling tumibok ang puso nito sa isa namang nating kababayan na si Ian Mujni. Taong 1995 nang maimbitahan si Ian na umawit sa isang plush club sa bansang Brunei. Ang kanyang talento at kagandahan ay umakit ng maraming mga tagahanga at marami ang nagkagusto sa kanya. Ang hindi alam ni Ian na isa sa mga manonood noon habang siya ay nagtatanghal ay ang prinsipeng si Jeffrey Bolkiah na isa din sa napahanga ni Ian. Dahil sa labis na paghanga, tila na love at first sight ang prinsipe sa dalaga. Ang mga pagkakataong iyon na nangyari taong 1995 ang tila naging pundasyon ni Ian upang opisyal siyang kilalaning prinsesa sa hinaharap. Noong una ay medyo alangan pa umano si Ian dahil sa Kristiyano siya at kailangan pa niyang mag-convert sa Muslim. Subalit naging bukas naman dito ang kaisipan ng prinsipe at sinabing ang pag-convert nito sa Muslim ay pormalidad lamang at maaari pa namang ipagpatuloy ang kanyang mga gawain sa kanyang relihiyon ng palihim. Pero likas kay Jeffrey ang pagiging marupok kaya naman si Ian na mismo ang nag-file ng diborsyo sa Brunei Royal Court nang malaman niyang may iba pang babaeng kinakatagpo ang kanyang asawa.
Pero bago pa si Ayen, isa pa palang Pinay ang kanyang naging asawa at pinakasalan na kinalaunan ay hiniwalayan din. Walang gaanong mga impormasyon ang nasasad sa internet tungkol sa dati niyang asawa na ito na si Evangeline Del Rosario. Si Evangeline ay dating TV producer sa Pilipinas. Kung natatandaan niyo ang pelikulang Kid Kula Fu noong taong 2015, si Evangeline ay isa sa mga producers nito. Ang Kid Kula Fu ay pelikulang hango sa totoong buhay ng nag-iisang Pac-Man ng Pilipinas na si Manny Pacquiao. Bukod sa pagiging producer nito, wala nang iba pang nabanggit tungkol sa buhay ni Evangeline. Sa ngayon ay tahimik ito kung saan man siya naroroon at hindi gaano aktibo sa mga social media platforms. Nagkaroon ng 3 anak, sina Prince Jeffrey Bolquia at Evangeline Del Rosario. Sila ay sina Samantha Del Rosario, Casey Del Rosario, at ang nag-iisang anak na lalaki nila na si Buddy Del Rosario. Walang eksaktong impormasyon sa kung bakit naghiwalay ang dalawa, pero malaki ang posibilidad na syempre, ito pa rin ay bunga ng pagiging marupok ng prinsipe. Pribadong namumuhay ngayon si Evangeline at hindi na aktibo sa dati nitong karera. Hindi kagaya ni Ayen na hanggang sa ngayon ay aktibo pa din sa showbiz at masayang ibinibida ang kanyang mga naging anak. Sa kasalukuyan nitong asawa na si Franco Laurel na kung minsan nakakabanding din niya ang kanyang anak sa prinsipe na si Hassan Bolquia. May ilang mga larawan din naman sa internet ang aking nakita na makikitang si Evangeline ay paminsan-minsang nakikipagkita sa kanyang mga anak kay Jeffrey. Tiyak na marami pa ang mga larawan na ito pero hindi nila ipinapakita sa publiko. Sa sobrang pagkababaero ni Jeffrey, alam nyo ba na noong mga dekada 90, kinasuhan ng dating Miss USA na si Shannon Marquetic sina Prince Jeffrey at Sultan Hassan al-Bolquia. Ayon sa dating beauty queen, sa pilitan umano siyang itinago sa palasyo at ginawang laruan ng magkapatid. Sa buong akala umano ni Shannon ay dinala siya sa Brunei upang maging isang modelo. At hindi niya alam na matutulog pala siya doon kasama si Prince Jeffrey at iba pa nitong mga kaibigan. Ayon pa sa kanya, nasa mahigit 1 buwan umano siyang itinago sa palasyo na mariin namang tinutulo ng magkapatid at sinabing hindi nila nakita pa kailanman ang beauty queen. Dahil sa may diplomatic immunity ang magkapatid, hindi sila nahatulan at na-dismiss lamang ang kaso hanggang sa makalimutan na lamang ito. 14th century o 1363 Common Era pa nagsimulang mamuno ang mga sultan sa Brunei. Gaya pa sa Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila, hindi pa ganap na bansa ang ating kapuluan. Maraming mga datu sa ating mga isla at may kanya-kanyang tagapamuno. 500 taon na ang lumipas ng kilalanin ng mundo na ang Pilipinas ay bahagi ng mananakop na dayuhang Kastila. Taong 1924 nang mamatay ang sultan ng Brunei na si Muhammad Jamalul Alam II. Kaya ang sumunod na naging sultan ay ang panganay nitong anak na lalaki na si Sultan Ahmad Tajuddin. Ngunit nang ito'y pumanaw, naipasa ang karangyaan at kapangyarihan sa kapatid nitong si Omar Ali Saifuddin III at nang mamatay ito, ang panganay na lalaki niyang anak ang naging sultan. Ito ay si Sultan Hassan al-Bolquia. Kung matatandaan, isa si Sultan Hassan al-Bolquia na dumalo pa sa napakalaking SEA Games na ginanap sa Pilipinas. Katabi niya sa presentasyon at pagbubukas ng SEA Games na ginanap sa Philippine Arena ang ating Pangulong si Rodrigo Duterte noong 2019. Si Hassan al-Bolquia ay may 9 na kapatid. Sumunod sa kanya ay si Prinsipe Jeffrey Bolquia. Hindi si Jeffrey ang magmamana ng trono kundi ang Crown Prince na si Al-Muthadi Billah, unang anak na lalaki ni Sultan Hassan al-Bolquia sa unang niyang asawa na si Queen Haja Saleha.